So, ang misteryo na kailangan tingnan natin is itong 289 billion na ito. Yan ang dapat natin tinitingnan. The focus should be here. Yan, Because sige. this is now a byproduct of the technical working group of that BICAM. Dadalawang tao lang yan, paulit-ulit sinasabi ang pangalan. Oh, pauwiin kaya natin si Zaldico, sir. Sa tingin mo? Baka alam ni Zaldico kung sino nag-insert ng 200 mahigit na billion na yan. Ito, hindi natin malaman kung ito bang si Miro Kimbo, itong asawa na to ni Stella Kimbo, gusto ba niyang ilayo sa disgrasya ang kanyang asawa o gusto niyang ilapit sa disgrasya itong si Stella Kimbo? Kung gayon palang lumaki ang pondo nitong DPWH dito sa 2025 budget noong pagkatapos ng BICAM, bakit hindi ho natin ipatawag yung mga nandito pat ika nga naging saksing buhay kung paano ang kung ano ang mga napag-usapan diyan sa BICAM na yan noong 2025. Nandiyan naman ang asawa mo, sir, bakit hindi niyo siya gawing resource person diyan sa mga pagtinig niyo diyan sa House of Representatives? Yanong si Miro Kimbo, asawa ho yan nitong si Stella Kimbo, ang appropriation vice chairperson nitong si Zaldico. Sige, si Zaldico wala na siya, malayo na yun, papasyal-pasyal yun, pakain-kain yun ng ng hamon sa Spain. O ano pa bang kinakain? Ano ba kinakain doon? Yung mga steak. Ayan, ano pa kinakain sa mga paella, ayan. Di ba? Masarap na pagkain doon ni nitong si mga lechon. Di ba? Nitong si Zaldico. Hindi natin siya mapapauwi sa lalong madaling panahon. Simple lang ho. Nandyan si Grace po. Nandyan si Chis Escudero. Nandyan itong si Stella Kimbo. Asawa mo pa mismo. Nandyan. Kaya hindi natin malaman kung linalaglag mo ba asawa mo o ewan, di ba? Pero bago ho yan mga kababayan, isa-like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, sa mga nahihirapan ho mag-subscribe, i-scan nyo lang ho yung QR code na yan. Yan. Yung QR code na yan, sigurado kayo na hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, gusto nating rektahan ng ating usapan dito sa naging interview nitong si Richard Hidarian. Kung saan hindi ho siya makapaniwala. Base ho dito sa pinaka-latest na survey na lumabas, mahigit 36%, halos 40% ng mga Gen Z pro Duterte. Yan ho ang kinatatakutan nitong mga individual na to, nakagaya nitong si Richard Hidarian. Hindi ho kasi gumagana yung demolition job nila dito kay VP Sara, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito karamihan ho ng mga botante, mga Gen Z. Ika nga yun yung mga talagang maiinit ang dugo sa korupsyon. At itong mga Gen Z na to, mas pinaniniwalaan nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong mga Duterte, kumpara dito sa administrasyon ito si Marcos Jr. Kaya, habang lang ho kayo mga kababayan, pagka tinanggal ng administrasyon na to, pagka talagang persahang tinanggal itong si VP Sara sa kahit anong kaparaanan man yan, yaang ginagawang panggigiba sa kanya dyan sa ombudsman, yaang pagbabalik ng usapin ng impeachment nitong si Tito Soto, aalma sigurado ang mga Gen Z kung sakaling galawin nila itong si Vice President Sara Duterte. Makinig kayo! Hindi yan, yung mga Gen Z nasa tipping point na yung mga yan. Pag umabot yan sa sukdulan, sigurado magkakagulo ang bansa na to pagka pinagpatuloy ho nila ang kanilang kagustuhan na tanggalin itong si VP Sara. Yan, pasadaan muna natin na mabilisan yan. Ganito ho kalupit ang ating justice system sa Pilipinas. Pagka ikaw nagnakaw ng sandamukal na pera, talagang nagbulsa ka ng bilyong-bilyong pondo ng sambayan ng Pilipino, ngayong mga panahon na to, nasa Spain ka. Nagre-relax ka, kumakain ka ng lechon o kung ano man ang iyong binabanatan dyan, di ba? Pero pagka ikaw, pilantropo, lalo na sumuporta ka sa mga Duterte, napakarami mong tinutulungan, hindi ka nangungurakot. Ang meron mo lang, yung mga binuhay na kaso na sa ating mga nababalitaan, wala naman ho talagang bilang. Kumbaga pinapatagal lang ho yung paglilitis dito kay Pastor Kibuloy. Mga kababayan, sa tingin ho natin, hindi naman ho siguro kalabisan na yung hiling na yan itong si Pastor Kibuloy na hospital arrest. Kasi pagka yung mga politiko, sila yung mga nasasampahan ng kaso, anak ng toko, VIP ho yung mga yan. Meron nung sariling selda yung mga yan. Masarap po ang kinakain ng mga yan.
Kapag itong si Pastor Kibuloy, wala ho siyang dinispalko ni singkong pera sa kabayan ng sambayan ng Pilipino. Bagkus, siya pa hong tumutulong ngayong mga panahon na to kahit na nakakulong. Nakita nyo naman ho mga kababayan, dyan sa Cebu, mabilis pa sa alas 4. Naunahan pa ho ang administrasyon itong si Marcos Jr. Nakapagpahatid na kagad ng tulong yung KOGC. Tapos diyan sa may mga kababayan natin sa Davao, mabilis pa sa alas 4. Wala pa ang gobyerno, nandiyan na yung nandiyan na ang KOGC. Okay, pagpalagay na natin, hindi na tayo nagkakasundo. Hindi na kayo naniniwala sa mga pinaniniwalaan sa kanilang pananampalataya. Pero hindi ho natin mababago ang katotohanan na yung mama na yan hindi nagnakaw. Yang mama na yan napakaraming natulungan. At yung mama na yan, kailanman, hindi nagnakaw sa kaban na sambayanan. Yan ho ang hindi natin mapapasinungalingan. Kaya naman, yung request na yan sa bagay habang nakaupo yung si Marcos Jr. talagang lahat ng panggigipit sa mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at isa na ho dyan itong si Pastor Kibuloy na talaga namang hindi ho nila hanggat kaaya patatagalin, pahihirapan, yaang mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basahin mo natin na mabilisan kung ano itong request na to ng kampo nitong si Pastor Kibuloy na hospital arrest. Ito, no compelling reason. Hindi pinayagan ng Pasig City Regional Trial Court RTC Branch 1159 ang motion for hospital arrest na hinihain ni detained Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ayon sa korte, walang compelling reason. Walang compelling reason. Mambira, wala daw hong compelling reason. Ilang beses na akong isinugod sa ospital itong si Pastor Kibuloy dahil nahihirapang huminga. Walang compelling reason. Ibig sabihin, meron nung problema diyan sa detention cell o detention facility na kinalalagyan itong si Pastor Kibuloy. Diba? Yung pagiging pagiging makatao na lang. Ito hindi nagdispalko ng pera ng sambayanan. Pero pagka ikaw politiko, baka meron ka pang tagamasahe pagka ikaw nakakulong. Di ba? Pagka nakakulong ka sa iyong pagdarambong. Di ba? Para ilagay si Kibuloy sa hospital arrest sa Philippine Heart Center or Medical City. Mali na raw sa record natutugunan ang kanyang mga pangangailangan. Medical habang siya ay nasa kustodiya ng Pasig City Jail. Kung naibibigay naman pala yung kanyang mga pangangailangan medical, bakit kailangan pa siyang ilabas ng Pasig City Jail? Bakit kailangan siyang isugod sa hospital mayat maya? Kasi meron ho talagang problema. Meron kasi hindi natin alam baka meron ng tama yung baga ni Pastor Kibuloy o yung puso niya, hindi natin alam. Ngayon, pagka meron nangyari dyan kay Pastor Kibuloy, dyan sa Pasig City Jail na yan, sa pagmamatigas yun, na ayaw yung pagbigay sa kanya ng hospital arrest, kaya yung pabalik-balik na lang siya sa hospital. Mas hindi pa nga kayo maaabala kayo dyan sa Pasig City Jail pagka binigyan nyo ng hospital arrest. Hindi nyo na siya isusugod sa hospital, nasa hospital na siya. Kung ano man mangyari sa kanya, meron naman kayong doon mga pulis di ba? Kung ano man mangyari sa kanya, hindi nyo na pananagutan kasi nasa hospital siya. Pero pagka yan, meron nangyari kay Pastor Kibuloy, pagka nasa kustodiya nyo siya, ewan lang ho natin kung ano mararamdaman ng mga kongregasyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito na, rekta na ho tayo dito sa interview nitong si Richard Heydarian. Okay, ito na ho mga kababayan. Bakbakan na ho ito. Necessarily, kaya hindi natin pwedeng sabihin na necessarily, kaya nanalo si Bam at nanalo si Kiko ay dahil sa Gen Z or sa youth vote. It's too conjectural. It's still a hypothetical, unconfirmed. Ako alam ko kung anong pinanalo nitong mga to. Nanalo sila dahil kay George Garcia. Ang panalo ho talaga, itong si Atty. Vic Rodriguez, itong si Vic Rodriguez, itong si Jimmy Bondoc, itong meron pang isa Pastor Kibuloy, balita ho natin, sila daw ho talaga ang nanalo. At itong mga individual na maiingay ngayon sa Senado, tila bagang nagbabayad utang sa kanilang pagkapanalo nung nagdaang midterm election. Hypothesis. So, in fact, the data tells us otherwise. It tells us that 31%, in fact more, 36%, almost 40%
are of the Gen Zs, of the youth, are pro-Duterte. If the elections were held today, and therefore the factional partisanship, the way the architecture of the partisanship currently, a huge part of it are still supporting the Duterte coalition. Going back to the exit poll in 2016, we did it here, TV5 News with SWS. I remember very well, it was also very counterintuitive. Although it shouldn't have been if you're not prejudiced against us millennials. Like, oh, these millennials, they were not born during martial law. They're ignorant. They don't know about... Except when the exit poll came in, the ones who voted more for BBM, representation of the Marcos era, most of them were people who should have known it because they lived through it. These are people who are Gen X and above. Millennials voted more for Lenny. And in fact, they were the difference. So now you're saying is that come 2025, actually, interestingly, it may not be the case that the youth is making the difference in favor of, we can say BAM is kind of a proxy for Lenny, right? Similar brand. He literally worked for her as a campaign manager. But that brings me to 2022, because I remember the Pulse Asia survey in 2022, pre-election survey, said that the Gen Zs were the strongest supporters of unity, demographically speaking, or at least 70-80%. So actually, your number tracks. Yeah, it's that, actually... That actually malakas yung Dutertismo, for the lack of term. Well, it is not it is the term we're using. Sa Gen Z. And if that's the argument, di ba, na Gen Zs nga ang nagpanalo, sabihin natin kay BAM, nag-number 1 si Bongo . So mas nagpanalo pa sila. In fact, baka mas and Bato was slightly behind BAM. So actually, it could be Bongo and BAM. Aray ko. Marcoleta was just within the range, right? Yeah, exactly. Wow. So ibig sabihin, ang lesson dyan, hindi homogeneous itong Gen Z vote. Hindi lang yun. Hindi mo rin nakuha if you think you're pink and hindi mo actually nakuha. Baka if anything, it's more nakuha ng kabila. Yes, potentially. Potentially, but we won't know that. Hindi, alam na natin yan. Anak ng toka, dyan lang sa social media. Kahit tingnan nyo ho mga kababayan, mas na-appreciate ng mga Gen Z yung mga naihatid na pagbabago ng administrasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kesa sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Kaya naman sa mga nangangarap na maging Vice President itong si Bam Aquino sa 2028. Anak ng toka, asa pa kayo. Hindi yung mangyayari yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Di ba? Ang kaya ang alam nila hindi sila mananalo. Alam nila na nagkaroon ng hocus pocus kaya naman nanalo yang si Bam Aquino at yang si Soto, yang si Ping Lacson at lahat ng nagtatanggol sa kanila diyan sa Senado. Alam nila. Kaya ang kanilang susunod na mission ngayon kung paano pabagsakin itong si Senator Christopher Bongo. Di ba? Alam nila hindi sila mananalo. Alam nila yung totoong numero. Kaibigan nila yan si George Garcia. Alam nila kung gaano karami ang naragdag, gaano karami ang nabawas. Dito kay Atty. Vic Rodriguez, dito kay Atty. Jimmy Bondoc. Alam ho nila yan. Kaya ngayon pa lang inaayos na nila. Kung hindi nila maligawan ng mga botante, hindi nila makuha yung simpatsya ng sambayan ng Pilipino, tanggalin na lang nila yung gustong mga kandidato ng ating mga kababayan sa 2028. At isa na dyan, itong si Vice President Sara Duterte, Senator Christopher Bongo, Senator Rodante Marcoleta, isa-isahin nila yan mga kababayan. Yan ang ating sinisigurado dito hanggang wala nang matira at hanggang, wala na ho tayong pagpipilian. Pero sigurado ho tayo, base dito sa survey na to, na ang 40% ng Gen Z talagang suportado ang mga Duterte, malaki yung problema yan pag nagkataon. Siyempre, hahanapin nila, asa si Bongo? Yung lola ko, wala kami binayaran sa ospital. Inayawan na kami ng lahat. Nang pinuntahan namin, pati yung mga magnanakaw na congressman, hindi man lang kami natulungan. Buti na lang, merong ganyang inisitiba itong si Senator Christopher Bongo. Buti na lang, merong malasakit center. Hindi pera ni Senator Christopher Bongo. Hindi pera ng kung sino mang politiko. Pera yan ng ating mga... Kasi wala tayong exit poll. Kaya nga proxy lang. Pero dahil merong utak na, merong
pagsusulong na ika nga mangyari ang mga ganyang klaseng reforma sa ating bansa, nangyari ho dahil yan kay Senator Christopher Bongo. Yung mga Gen Z na yan, wag nyong wag nyong ika nga, wag nyong hahayaang mapuno. Dahil sigurado may kalalagyan kayo sa mga yan. Ito, lipat na ho tayo dito. Dito ho nagulantang ang sambayan ng Pilipino. Dito sa naging, dali lang ho tanggalin ko lang tong maingay na to. Kanina pa to Yan. Wala ako Kulit kasi. Dito tayo mga kababayan, dito sa pagtatanong nitong si Bambini, dito kay DPWH Secretary Vince Dizon. Kaugnay, doon sa kung ilan na bang classroom ang naitayo ngayong 2025 ng DPWH. Ito, makibalita ho tayo. Game. Doubt. So kaya po talaga nilang umaksyon ng mabilis, no? Yan. Okay, let me go to classrooms. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH yan for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, ang ito ba no? Baban to. So, for 2025, natawa na lang si Vince. Buti na lang napatawad niyo siya. Nung meron nung investigasyon sa Senado, talagang seryoso tong si Sec Vince Ano siya, yung tipong kundi siya nakasimangot, napakaseryoso niya. Yung damaho natin yung ika nga pressure na nakaatang-atang sa kanyang balikat dahil kung sakaling magkamali siya, hindi niya nagawa ang pinag-uutos ng kanyang mga amo ngayong mga panahon na to, malamang sa malamang merong kalalagyan niya si Vince Dizon. Sabihin mo na kasi, Brad, tinakot ka ba? Kung sakaling di ka, Secretary Vince? 25 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na, Sec, At meron pong 882 na not yet even started. So, Aray it's ko. a very deplorable Not even start. rate of only 15.43%. Exactly. So, ito po kasi yung ito yung resulta ng mga issues ho natin with the agency, our issues with flood control. Isipin nyo po, Sec, naging priority ang flood control for the past year, no? As a national infrastructure. If you look at the budget, practically 1/3 ng budget ng DPWH dapat sa flood control. At ngayon tinanggal na yan. Alam natin, maganda po yun. But when you look at our classrooms, 22 completed for 2025 is not even, you can't even explain that, di ba? Hindi mo yun, even just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Huwag masyado sumakit ng puso mo, Senator Bam Aquino. Wala na, ang project kasi nitong administrasyon na to, flood control. Diba doon sila yung ika nga pinakamalaking bulto ng pagnanakaw nandun sa mga proyekto na yun. Maliliit dyan maliliit dyan sa ang tawag dito dyan sa mga classroom at saka mabilis masilip yan. Madaling ma-fact check yan ika nga. Diba? Pero dito sa flood control nasa bukid, nasa gilid ng kalye, hindi kitain. Di ba? Ganun ho yan Pero pagka yan, classroom yan, malaking problema ho yan mga kababayan. Di ba? Yan din ang isa sa mga ibinulgar nitong si VP Sara. Diyan sila nag-umpisang nagkaroon ng problema ng mga taga House of Representatives. Nung sinasabi nila, di umano gusto nila magpasok ng 5 billion. Di umano At ang 5 billion na yon ang may control, di umano sabi ni BP, yung mga siga dyan sa House of Representatives nung mga panahon na yon. Tinanggihan itong si BP Sara, kaya doon na ho siya binanatan itong mga congressman na to. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. No? So, Sec, anong gagawin natin dito?
22 classrooms ang nagawa po ng DPWH October na po 2025. We will have to find a way to fast track it. But I think the more important question, Mr. Chairman, is bakit 22 lang no ang nagagawa? Kung naman si Vince, tanong pa ba yan kung bakit 22 lang ang nagawang classroom? Itatanong pa ba yan? Di ba? Kasi hindi nila priority ang education. Kasi ang dami daw backlog sa amin itong si Marcos Jr. napabayaan. 23,000 classrooms ang naitayo nung nagdaang administrasyon. Kung ang rate ng paggawa ng classroom, sabihin na natin, meron daw mga hindi pa naumpisahang 80 na classroom at meron naman daw natapos na 22 classroom. Pagpalagay na natin 200 classroom kada taon ang kayang tapusin ng administrasyon na to. Ilan yun? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1,200 classroom lang sa loob ng 6 na taon. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ho, 23,000 classroom sa loob ng 6 na taon. Doon pa nga lang ho sa mga classroom, kitang-kita na ho natin hindi ho pwedeng ikumpara ang administrasyon na to sa administrasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dami ng mga adik na nagbalik loob noong panahon niya, di ba? Ganon ho kadami yung mga classroom na naipatayo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Ganon ho yun eh. Bangag nga kasi. At yan po ay kailangan nating malaman at bakit ano ang cost ng delay, pondo ba, o proseso ba, kailangan po nating malaman yan. And I will, makikipagtulungan po ako kay Secretary Angara para mapabilis natin at maganap tayo ng catch-up plan. Kasi po, hindi lang po October, it's magno-November na po, magpapasko na po. No. Kailangan po talaga mabilisan po ito. Opo. So we currently have a... Pagka binilisan yan, ang hirap dito, baka substandard naman, kawawa naman yung mga estudyante, di ba? Pagka tatapusin yan, para meron lang matapos, yun ang problema natin. Paano ho yun, Secretary Vince, tatapusin para lang maipakita na maraming nagawang administration? At fair naman ho ata sa ating mga estudyante yun, di ba? Classroom Acceleration Bill, Secretary Vince. This has been certified as one of the urgent bills. Yung plano ho dito ay ang pondo para sa classroom building. Tanggalin muna natin sa DPWH dahil busy ho kayo. Marami kayong kailangan asikasuhin. Marami kayong kailangan gawin. At ibigay yung pondo sa mga LGU directly para sabay-sabay pong gagawa. No? Secretary Angara is on board with this proposal. The chairman is also on board with this proposal. But what we intend to do is yung pondo para sa classrooms for this year, possibly maybe even, for next year, maybe even for this year kasi mukhang hindi rin magagamit, at dagdagan pa natin ng pondo mula sa flood control at sana po meron tayong chance ang makagawa ng classroom ng sabay-sabay. Secretary Vince, do we have may we solicit your opinion or support for this measure? Wala ho yan mga kababayan. Huwag na ho tayong umasa dyan. Dahil nga, hindi ho yan prioridad ng administrasyon itong si Marcos Jr. Dito sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo doon sa nangyaring pagdinig dyan sa House of Representatives. Kaugnay nga dyan sa kung ano nga ba ang nangyari dyan sa 2025 budget na yan. Budget ho ng DPWH ito DPWH nung last month pa ho ito, yan hong mama na yan, asawa ho yan itong si Stella Kimbo. Kanya hong ibinulgar dyan sa pagdinig, dyan sa budget deliberation ng DPWH na nabago ang kabuuan ng pondo ng DPWH pagkatapos ng BICAM. Ngayon, asawa na ho mismo ng Vice Chairperson ng Appropriation nung nagdaang kongreso nagsasalita dito sa dito sa video na to. Kaya naman pakinggan ho natin itong si Miro Kimbo. Okay. Ating lahat. Very, very quickly lang, Secretary. Siguro gusto ko rin makatulong sa atin sila Yusek Ador kasi sila medyo matagal na, saka si Director Alex. Paglilinaw lang. Yung NIP for 2025 budget, pinag-uusapan natin nung lumanding sa amin yung NIP at ginawa naming gabyan, ang pondo ng DPWH is 898 billion. Correct? Huwag ibawas sa akin habang nagtatanong po sila, Mr. Vice Chair, please Tama? Nung umalis sa amin ang DPWH budget, pinasa namin sa Senado, GAB2, 825 billion. Tama?
In short, nung umalis sa amin ang DPWH budget, nabawasan namin ito ng 73.7 billion. Correct? Sa totoo lang, kung may nagbago man dyan pagdating, Yusek Ador, ikaw, alam na alam niyo to, Director Alex, pinag-uusapan madalas yung insertion. At tingin ko nalilito ang tao dyan. Ha? Saka natin pag-usapan yung kabutihan o kagandahan o kasamaan ng insertion. Yan. Pero ito yung madalas kong sinasabi na nung umalis dito sa House of Representatives, Yan. lumiit ang budget. Kung may nagkaroon ng pagbabago, dalawang pagbabago nangyari. Number one, nag-errata ang department. Nagpadala kayo, ito yung aming budget, nag-recalculate kami, pumunta kami sa regions, mali. May request sa ibang mga congressman o ibang mga mayor, mali. Kailangan namin pagbigyan. Pero you operated within that budget at kung meron man nagbago, in fact, sa mas maliit pang budget. Tama ako? Pwede bang sa mikropono mo may sasagot? Yes or no lang, please. Tama po, Mr. Chair. Thank you, Yusek Ador. Pero matapos po pumunta sa Senado at pumunta sa BICAM, Yun. Dapat gamitin natin yung word na BICAM, hindi yung Senado kasi misleading pagka ganun eh. Di ba? Hindi naman, noong 19 Congress, walang senador na maglalakas ng loob na palitan o dagdagan ng budget nang walang pahintulot nang alam mo kung sino. Di ba? Congressman Miro Kimbo, alam mo kung sino. Hindi yan mangyayari kung walang basbas. Di ba? Basbas nitong si ganito, nitong si ganyan, di ba? O. tama po ba? Pag-alis sa amin sa House of Rep, 825 billion. Nako. Pero nung in-approve, after nung Senate at BICAM, ang naging budget ninyo ay 1.13 trillion. Correct? Yes or no? Yan, ganyan sila dyan sa House of Representatives. Tumaas ang budget ninyo ng almost 289 billion pesos. Oh. Tama? Pagkatapos na. Nangyari yan sa BICAM. Yun. Tama? Oh. That's on the record. That's on the record. Well, di naman sir. natin may Yes, sir. pagkakaila eh. So, ang malinaw dito, ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari sa BICAM. Yun. Nangyayari sa BICAM. At noong mga panahon na yon, sino ang boss ng BICAM? Si Zaldico. Sinong assistant nitong si Zaldico? Asawa mo. Di ba? Bakit di natin patawag yung asawa mo? Tanungin natin siya. Bakit? My darling, sabihin mo, my darling. Pwede mo bang ano yung sa akin? Ikwento sa akin kung ano nangyari dyan? Di ba? Ikwento mo nga kung paano lumobo, sino yung mga nagsingit. Ano naman katabi mo gabi-gabi si Stella Kimbo, di mo, tanong siya, alam niya. Hindi sa small committee, dito sa House of Rep. Didos. Alam, may ebidensya ka na hindi dyan sa small committee. Meron bang minutes of the meeting? Meron bang transcript? Wala. Kaya para ipagtanggol mo itong si Zaldico, gusto ko kasi nila, pagdating sa BICAM, nagkita-kita mga senador at congressman, doon lumobo. Hindi. Hindi naman lolobo kung hindi pa hihintulutan nitong si Zaldico, nitong si Martin Romualdez, na assistant, ay, yung asawa mo, nitong si Eli Zaldico. Ihira ko. Ang tanong ko po, ang paglobo at pagkaroon ng malawakang insertions, walang masama sa insertion. Papaliwanag natin mamaya, huwag kayong mag-alala. Yan, wala. Pero wala. ang paglobo ng 289 billion Yung mga yan, mahal na mahal nilang insertion. nangyari po sa BICAM. Yan. Yes or no? Yes, sir. Director Alex, sige, kaya mo yan. Ikaw pinakamarunong dyan. Yes, sir. As per record naman po yan. Sir. That's what the record says. So in reality, nandun po eh. Yung small committee nangyari po dito sa House, ang binago niya are mostly institutional, hindi po DPWH. Kung may nagkaroon ng pagbabago dito is an errata. Patango-tango yung mga nasa likod niya, kala mo naman naiintindihan na nila. Ay, hinihintay lang naman nila yung dasyon ng pagkain dyan. On the allocations within the districts, Oh. nagbago yung iba, nag-iiba priority, or yung pangalawa, nagbago ang department ng recommendation. Tama po? Yes, sir. So, ang misteryo na kailangan tingnan natin is itong 289 billion na ito,
Yan ang dapat natin tinitingnan. Oh, pauwiin kaya natin si Zaldico, sir. Sa tingin mo? Baka alam ni Zaldico kung sino nag-insert ng 200 mahigit na billion na yan. The focus should be here. Yan, Because sige. this is now a byproduct of the technical working group of that BICAM. Dadalawang tao lang yan, paulit-ulit sinasabi ang pangalan. Huwag na natin lituhin kasi madalas tayo nalilito na merong small committee. Hindi. Lahat ngayon, kailangan natin ngayon, sir, transparency. Kung anong hingin ng sambayan ng Pilipino, gusto nilang makita small committee, ilabas nyo. Kung gusto nilang makita ang BICAM, ilabas nyo. Walang hindi ganito, hindi ho kayo paraang magsabi na walang nangyaring kalokohan sa small committee. Hayaan nyo ho ang sambayan ng Pilipino na kumilatis dyan sa mga ebidensya o kung ano man ang napag-usapan dyan kung merong kalokohan o wala. Hindi ho, wala ho kayong karapatan. In reality, the insertions and the changes happened in the BICAM. Ayun. Ayun na nga mga kababayan, nangyari daw ang insertion at changes doon sa BICAM. O pues anong gagawin natin ngayon? Maglulupasay tayo, ganon. Sabihin mo sa speaker nyo, pauwiin niya itong si Zaldico. Ganon lang naman kasimple. As always, maraming salamat to sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ko kayo lahat. Malinatan Pilipinas.